Christology. So ano nga ba ang ibig sabihin ng Christology? So ang ibig sabihin ng Christology sa pag-aaral ng theology, ang Christology ito po ay tinatawag na pag-aaral patungkol kay Kristo. Study of the Lord Jesus Christ. So kaya tinawag po siya na Christology. No? So, ang salitang Christology ay nagmula po ito sa dalawang salitang Grego na ang ibig sabihin ay Kristo, Messiah, and Word. So, Christ o Messiah at Word. No? Na pinagsama, ang ibig sabihin ay the study of Christ. The study of the Lord Jesus Christ. Kaya ang Christology ay pag-aaral ng persona at gawain ni Kristo. Maraming mahalagang tanong na sinasagot ng Christology. So bago yan, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa hapong ito, Lord, sa lugar ng building 30, aroma. Dalangin ko, God, na ang mga salita na mapapakinggan, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain ang makakarinig nito, maging sa loob ng bahay sambahan nito, Diyos, o sa labas man. Ikaw agad ang patuloy po na magpala po sa kanila, maging sa mga manunood sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang dako, Lord, na makakapanood ng bidyong ito, Diyos, patungkol sa pangangaral, patungkol sa Christology, O Lord. Kaya dalangin ko, Lord, na mga salitang ito ay timimo sa puso ng bawat isang makakarinig po nito, Panginoon. Maging lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng kalaman at karunungan upang maintindihan ko po at maunawaan ang iyong mga salita. So dito, the word Christology ay comes from to Greek, no? Greek words, meaning Christ, Messiah, and words, which together means the study of Jesus Christ. Na kung saan ay sinasabi ng banal na yung tinatawag patungkol sa theology, patungkol sa pag-aaral kay Kristo, ang tawag dyan ay Christology. So, isa sa mga pangunahin na katuruan ng Christology patungkol kay Kristo, yung mga katanungan na sino nga ba si Kristo? Sino nga ba si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin? Ano nga ba ang ating pagkakilala sa Kanya? Na si Kristo ba ay umiiral, tinatanggap ng karamihang tao na si Jesus ay tunay na tao na nabuhay sa Israel 2,000 years na ang nakalipas. Nagsimula ang debate sa pagtalakay sa buong pagkakilanlan ni Jesus. Halos lahat ng pangunahing reliyon ay nagtuturo na si Jesus ay isang propeta o isang mabuting guro o isang makadiyos na tao. Isang makadiyos na tao. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ay higit pa sa isang propeta, higit pa sa isang mabuting guro, higit pa sa isang makadiyos na tao. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ganoon, sino si Kristo sa mga pagkakilanlan ng mga tao? Ayon sa pagkakilanlan nila sa kanyang sarili, sino siya o ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Una, tunghayan natin ang sinasabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 30 na sinasabi ng Biblia, ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya dito pinakikita ni Jesus Christ kung sino siya na sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Na sa biglang tingin, tila hindi ito pag-aangkin na siya ay Diyos. Subalit, suriin natin ang reaksyon ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil paglapastangan mo sa Diyos. Sa harap ng mga Hudyo, walang alinglangan, inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos.
Sa sumusunod na mga talata, hindi itinuwid ni Jesus ang mga Hudyo sa kanilang pagkaintindi at sinabing, hindi ko inangkin na ako ay Diyos. Pinatunayan sa talatang ito na tunay na si Jesus ay Diyos nang kanyang sabihin, ako at ang Ama ay iisa. Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sa John chapter 10 verse 8 hanggang John chapter 8 verse 50, isa pang patunay na pagka-Diyos ni Jesucristo. Tumugon si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa itinanganak si Abraham, ako na. So dyan ay sinasabi ng banal na kasulatan na ako na. Muling kumuha ng mga bato ang mga Hudyo at tinangkang batuhin si Jesus. Ang pahayag ni Jesus ng kanyang pagkakilanlan bilang ako nga ay tuwirang paggamit ng pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Ito sinasabi sa lumang tipan sa Exodus chapter 3 verse 14 ay ganito sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Bakit kailangan batuhin ng mga Hudyo si Jesus kung wala siyang sinabi na sa paniwala nila pamumusong sa pangalan ng katastaasan Diyos? So doon ay sinasabi ng Biblia kung sino si Kristo. Ito naman ang sinasabi sa John chapter 1 verse 1 na sinasabi ng Biblia, ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. At naging tao ang salita at tumahan kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan, ang salita ay nagkatawang tao. So doon ay sinasabi ng Biblia na kung sino ang Jesus na ito. Patungkol doon sa pag-aaral natin sa tinatawag na Christology. Kaya ang salita ay nagkatawang tao. Ito ay maliwanag na indikasyon na si Jesus ay Diyos sa anyong laman. Ang alagad na si Tomas ay nagpahayag tungkol kay Kristo ng ganito, aking Panginoon at aking Diyos. Si Tomas ay hindi nagkamali dahil hindi siya sinuway o tinama man ni Jesus. Inilarawan ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesus ng ganito sa Tito chapter 2 verse 13 na sinasabi ng Biblia, habang iniintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagkakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ganito rin ang sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Peter chapter 2 verse 1, chapter 2, 2 Peter chapter 1 verse 1, ang sabi niya, ni Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So doon ay pinatutunayan kung sino nga ba si Jesus Christ. Ano nga ba ang ating pagkakilala kay Kristo? Si Kristo ba ay pangkaraniwang tao lang? O si Kristo ba ay Diyos na nagkatawang tao? Kung ang ating pagkakilala kay Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, ito ay 100% na ito ay totoo. Ang Diyos Ama ay nagpatotoo rin sa pamamagitan sa pagiging Diyos ni Jesus. Sa inyong trono, O Diyos, ay mananatili magpakailanman, at ang kaluwalhatian ay mangingibabaw sa iyong kaharian. Kaya ipinahayag sa mga hula ng mga propeta sa lumang tipan ang pagiging Diyos ni Jesus. Doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi sa Biblia ay ganito, sapagkat sa atin
ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang paniniwala kay Kristo bilang isang mabuting guro lamang ay isang bagay na hindi dapat ipawalang bahala. Bugkus, maliwanag at walang pangingibing inangkin ni Hesus Kristo na siya ay Diyos. Kung hindi siya Diyos, siya ay sinungaling. Sa makatuwid, hindi siya propeta, hindi mabuting guro, at lalong hindi siya makadiyos. Sa kanilang pagnanais na ilayo ang mga tao sa katotohanan patungkol sa mga pahayag ni Jesus sa kanyang sarili, itinuturo ng mga modernong scholar na ang tunay na si Jesus, na ang tunay na Jesus sa kasaysayan ay hindi inangkin ang maraming hula at pagkakikilala sa banal na kasulatan patungkol sa kanyang katangian bilang Diyos. Sino tayo para magngatwiran tungkol sa mga salitang ipinahayag ni Jesus at sa mga salitang hindi niya sinabi? Hindi niya sinabi. Ngunit di umano ay nakasulat papaano mangyayari na ang mga modernong scholar na halos 2,000 taon na ang agwat sa kapanahunan ni Jesus ay magkakaroon ng mas malawak na pananaw at kalaman kaysa mismong mga tagasunod ni Kristo na kasama niya na naglilingkod sa kanya at tinuruan niya. So maraming scholar ang nagkakamali patungkol sa pagkakilala kay Kristo. Na ang kanilang pagkakilala kay Kristo na si Kristo ay tao lamang. Si Kristo ay mabuting guro. Si Kristo ay propeta. Ngunit ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi nila kinikilala. Kaya sabi po rito, sino ang ating paniniwalaan? Ang mga scholar o ang mga lingkod ni Kristo? So, ang dapat nating paniwalaan ay ang mga lingkod ni Kristo. Hindi ang mga scholar na nagsasabi na si Kristo ay mabuting guro lamang. Si Kristo ay tao lamang. Si Kristo ay hindi Diyos. Ngunit sinasabi ng Biblia kung sino si Kristo. Bakit nga ba napakalaga ang katanungan tungkol sa tunay na pagkakilanlan kay Hesus Kristo? Bakit makabuluhan at tiyakin kung si Jesus nga ba ay tunay na Diyos o hindi? Ang pinakamalaking dahilan kung bakit kailangan tanggapin na si Jesus ay Diyos ay sapagkat kung siya ay karaniwang tao lamang, ang kanyang kamatayan ay hindi sapat na kabayaran upang tubusin ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Sa 1 John chapter 2 verse 2, sabi ng banal na kasulatan ay ganito, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi pati din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Kaya tanging ang Diyos lamang ang may ganap na kakayahan upang bayaran at iligtas ang tao sa walang hanggang kaparusahan sa kasalanan. Sa Romans chapter 5 verse 8, ganito ang sinasabi, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Corinto chapter 5 verse 21, ang sabi niya, para sa ating kapakanan, ginawa niyang makasalanan siya nang hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. So kailangang Diyos si Jesus upang maging ganap ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kinakailangan din tao si Jesus upang danasin ang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan. Ang sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang hanggan, na walang bayad, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Jesus ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Ang pagka-Diyos ni Jesus ang siyang dahilan kung kaya buong katotohanan niyang ipinahayag sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya dito sinasabi ng banal na kasulatan kung sino si Kristo. Pangalawa, si Kristo ba ay anak ng Diyos? Yes, 100% si Kristo ay anak ng Diyos. Kung si Kristo ay anak ng Diyos, ibig sabihin siya ay Diyos. Katulad tayo, anak tayo ng tao, ibig sabihin 100% tayo ay tao. Kapag anak ka ng kambing, 100% ikaw ay kambing. Kapag anak ka ng aso, 100% ikaw ay anak ng aso. Si Kristo ay anak ng Diyos. Kaya 100% siya ay Diyos at 100% siya rin tao. Sabagat siya ay pinanganak ni Maria na tao. Kaya dito makikita natin si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi nag-asawa ang Diyos at nagkaroon ng anak. Si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Dahil sa Diyos na nagkatawang tao, nagpasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay naging tao na nira sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na sa Kanya bilang kaisa-isa anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at katotohanan. Kaya dito sinasabi ng banal na kasulatan, kaya siya tinawag na anak ng Diyos dahil si Jesus ay nagkatawang tao. At ang anak na Diyos na tinatawag ay mga tao. Sa Hebrew chapter 2 verse 14, yamang ang anak, yamang ang tao, yamang ang anak ay yamang ang tao ay tinatanging anak ng Diyos. Naging tao rin si Jesus. Tulad natin, may laman at dugo. Kaya si Jesus ay anak ng Diyos at siya'y nililiman ng banal na Espiritu sa tiyan ng kanyang ina na si Maria. Sinabi ng Lucas chapter 1 verse 35, sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, darating sa iyo ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng katastaasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipanganak ay tatawagin mong anak ng Diyos. Sa panahon ng Biblia, ang katagang anak ng tao ay ginamit upang ilarawan ang isang tao. Ang anak ng isang tao ay tao. Kaya sa panahon ng paglilitis kay Kristo sa harap ng mga pinuno, ng mga Hudyo, sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, inuutosan kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Misaya, ang anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong sinabi. Gayon may, sinasabi ko sa iyo, mula ngayon ay makikita mo ang anak ng tao na nakaupo. Siya ay makikita mo sa kanang kamay na makapangyarihan at darating sa mga alapaap ng langit. Pinunit ng pinakapunong saserdote ang kanyang damit at sinabi, siya ay namusong. Bakit kailangan pa natin ang mga saksi? Narito narinig ninyo ang kanyang pamumusong. Ano ang palagay ninyo? Sumagot sila, siya ay nararapat mamatay. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ng mga Hudyo kay Pilato, kami ay mga kautusan at ayon sa aming kautusan, dapat siya'y mamatay sabagat sinabi niya na siya ay anak ng Diyos. Bakit ang pag-angkin na anak ng Diyos ay may tuturing na pamusong sa Diyos?
at nararapat na tulad ng kamatayan. Naunawa ng mga pinuno ng mga Hudyo ang ibig sabihin ni Jesus ng kanyang sabihin na siya ay anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay nangahulugan na magkapareha sila ng katangian ng Diyos Ama. Ang pag-angkin ni naman na siya ay Diyos ay pamumusong sa Diyos ayon sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dahil dito, nais nilang mamatay si Jesus. Malinaw na ipinayag sa Hebrews chapter 1 verse 13, siya ang kaliwanagan ng kaluwalhatian ng Ama at ang ganap na kapayapaan ng pagka-Diyos ng Ama. Siya ang humahawak ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan. Pagkatapos niyang gawin ang paglilinis sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng kapamahalaan sa kataas-taasang dako. Kaya, isa pang halimbawa sa kalugan ng pagiging anak na hindi ayon sa pagkakalugan ng tao ay matatagpuan sa John 17 verse 12 kung saan nilarawan ni Jesus bilang anak ng kapamakan. Sinabi ng John chapter 1 verse 71 na si Judas ay anak ni Simon. Ano ang ibig sabihin ng John 17 verse 12? Noong inilarawan nito si Judas na anak ng kapamakan, ang salitang kapamakan ay nangahulugan na pagkasira, pagkawasak, o pagkabura. Si Judas ay hindi literal na anak ng pagkasira, pagkawasak, o pagkabasura. Subalit, ang mga bagay nito makikita sa buhay ni Judas. Si Judas ay larawan ng kapamakan sa kaparehong pagkakahulugan. Si Jesus ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay Diyos. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pangatlo, si Jesus ba ay tunay na Diyos at tunay na tao? Ang hypostatic union ay isang termino ng ginagamit upang ipaliwanag na sa kabila ng pagkakatawang tao ni Jesus ay nanatili pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Hindi man kailan nawala ang pagiging Diyos ni Jesus. Doon sa John chapter 8 verse 58, sinabi sa kanila ni Jesus, ang katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago pa man ipinanganak si Abraham, ako na. Ako nga. Tapos sinabi niya sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay isa. Sa John 14 verse 7 hanggang 11, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanila ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiya na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay Diyos 100%. Siya po ay Diyos at 100% siya rin ay tao. Bakit? Sabagat siya ay nagugutom, nauuhaw, napapagod, katulad natin, at natutulog. Bilang tao ay naranasan niya ang buhay ng isang tao dito sa mundo. At bilang Diyos ay ginagamit niya ang pagiging Diyos kapag siya ay nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman at bumuhay ng mga patay at magpalayas ng masamang espiritu. Ginagamit niya ang kanyang pagka-Diyos kapag kailangan, ngunit kapag hindi niya kailangan, ang kanyang ginagamit ang kanyang pagkatao. Kasama ng mga alagad para maranasan
ang buhay bilang tao. Kaya sa incarnation ni Jesus Christ, siya ay naging totoong tao. Sa John 14, sa John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita na naang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Sa Hebrew chapter 2 verse 12 hanggang 18, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao sa habang panahon, nalipin ng takot at kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ang mga anak ni Abraham. Kaya kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pari, pinakapunong saserdote, mabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap ang kalikasan ng pagiging tao sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil ang dahilan kung bakit Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ito yung hypostatic union. Si Jesus ay isang tao, ngunit siya ay tunay na Diyos at tunay din naman na tao. Sa Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 11, ganito ang sinasabi, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanak siya ng tulad ng pangkaraniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. At dahil dito, siya ilubosang itinaas ng Diyos. At binigyan at ibinigay sa kanya ang pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ang Panginoon. Kaya ang dalawang kalikasang ito ni Jesus, ang kanyang pagka-Diyos at pagiging tao ay hindi magkahiwalay. Hindi mapaghiwalay. Si Jesus ay mananatiling Diyos at tao magpakailanman. Dalawang magkaibang kalikasan sa isang persona. Ang pagiging tao at pagiging Diyos ni Jesus ay hindi magkahalo, ngunit nagkakaisa at naapektuhan at hindi naapektuhan ang isa-isa. Noong narito pa sa lupa si Jesus, gumagawa minsan ayon sa limitasyon na kanyang pagiging tao. Sa John 19 verse 28, ang sabi ng Biblia ay ganito, Pagkatapos nito, sapagat alam ni Jesus na ang lahat ng bagay ay naganap na, ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. May mga pagkakataon naman na siya ay kumikilos ayon sa kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos. Sa John chapter 1 verse 43, at siya'y sumigaw siya ng malakas ng tinig, Lazaro, lumabas ka. At si Lazaro ay lumabas at muli nabuhay. Doon ay ginamit ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos nang buhayin niya si Lazaro nung si Lazaro ay namatay. Kaya sa Matthew chapter 14 verse 18 hanggang 21, sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. Ipinag-utos niya sa maraming tao na
na umupo sa damuhan. Pagkagawa niya sa 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit, binasbasan niya ang mga ito. Pinagpuputol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa maraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang mga lumabi na pinagpuputol na tinapay at napuno ang 12 kain. So doon ay pinagkikita ni Jesus Christ yung kanyang pagiging Diyos. Nang paramihin niya ang tinapay at yung isda, pinakain niya ang maraming tao at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Kaya ang doktrina ng hypostatic union ay isang pagtangka na ipaliwanag kung papaano si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos din naman. Gayunmay, wala itong kakayahang ipaliwanag lang ng lubusan ang doktrinang ito dahil limitadong kaalaman ng tao. Imposible para sa tao na lubos na maunawaan ang pagkilos at isip ng Diyos. Tayo bilang mga tao na may limitadong kaisipan ay hindi makakaasa na kaya nating maunawaan ng lubusan ang isipan ng walang hanggang Diyos. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nililiman ng banal na Espiritu. Ngunit hindi ito nangulugan na wala pa si Jesus bago siya ipinanganak. Si Jesus ay naroon na bago pa nilikha ang sanglibutan. Nang ipinagbuntis siya ni Maria, siya ay naging tao, isang kalikasan na kanyang idinagdag sa kanyang pagka-Diyos. Bakit? Sapagkat kailangan niyang magkaroon ng laman at dugo. Dahil ang Diyos ay walang laman at dugo. At kailangan niyang magkaroon, kaya ginamit niya ang tao. Ang tao nilikha niya ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Kaya dahil ayon sa kanyang wangis, dahil sa kanyang pagmamahal sa mga tao, nais niyang tubusin ito sa pagkasangla kay Satanas. Kaya siya ay nagkataong tao para magkaroon siya ng laman at dugo. At kailangan niya rin ang kamatayan. Dahil ang tao nagkasala sa Diyos, nagkaroon ng kamatayan. Kaya kailangan niyang mamatay. Ang ginawa niya, ang kasalanan mo, ang kasalanan ng buong sanlibutan, ay ipinatong sa kanya para siya ay maging makasalanan, para magkaroon siya ng kamatayan. Dahil kung hindi niya kinuha ang kasalanan mo, hindi niya kinuha ang kasalanan ng buong sanlibutan, walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Sapagkat ang kapangyarihan lamang ng kamatayan, yung mga may makasalanan. Pero sa walang kasalanan, walang kapangyarihan ang kamatayan. Si Kristo ay walang kasalanan. Ngunit dahil sa iyo, dahil sa kasalanan ng sanlibutan, ipinatong sa kanya, inatang sa kanya ang kasalanan ng buong sanlibutan para magkaroon siya ng kamatayan. At dahil sa kanyang kamatayan, ikaw at ako ay natubos sa ating mga kasalanan. Kaya si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ay Diyos noong paman, ngunit hindi siya naging tao maliban sa panahong siya ay ipinagbuntis ni Maria. Naging tao si Jesus upang makisampatya sa ating mga paghihirap. Sa Hebrews chapter 2 verse 17, kaya kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maunawain at tapat at pinakapunong saserdote sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. At higit sa lahat, upang mapatunayan sa krus, upang tubusin. Higit sa lahat, upang mamatay sa krus, upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya malinaw
na sinasabi ng Biblia kung sino si Kristo. Kaya dito ay pinatutunayan ng Biblia na sino nga ba si Kristo. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Malinaw ang kanyang layunin kung bakit siya nagkatawang tao. Para magkaroon siya ng laman at dugo. Sapagat ang Diyos walang laman at dugo. Ang Diyos ay Espiritu, hindi katulad ng tao. Kaya ang ginawa niya, gumamit siya ng isang tao. Ginamit niya si Maria. At kailanman hindi nag-asawa si Maria ng tao. Hindi pa itinanganak si Jesus. Bago nag-asawa si Maria kay Jose, ipinanak muna si Jesus Christ. At nagkaroon ng kapatid si Kristo sa laman. Meron siyang kapatid na mga babae at meron din siyang kapatid na lalaki. Ngunit naiiba si Kristo sa kanyang mga kapatid, sapagat ang kanyang ama ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya ama si Maria, ay hindi niya ama si Jose, kundi ang kanyang ina lamang ay si Maria. Kaya doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na si Jesus ay tunay na tao dahil kay Maria. Hindi siya tunay na tao dahil pinanganak siya ni Jose at ni Maria. Kundi tunay siya na tao dahil nililiman siya ng banal na Espiritu para ipunla ang isang binhi para maging isang tao na ang pangalan ay si Hesus Kristo. Kaya doon, nung siya'y naging tao, siya'y tinawag na anak ng Diyos. Bakit siya tinawag na anak ng Diyos? Dahil ang sinasabing anak ng Diyos ay mga tao. Kaya na maging tao si Jesus, tinawag siyang panganay na anak ng Diyos. Kaya puri ng Diyos sa hapong ito, nawa ay meron tayo naintindihan patungkol sa Christology, the study of the Lord Jesus Christ, kung sino nga ba si Kristo. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Na nagkatawang tao. So, malinaw bilang totoong naglilingkod kay Kristo, naunawa natin kung sino si Kristo. Yung mga taong hindi nakakaunawa, nakakaintindi kay Kristo. Ito yung mga taong walang espiritu ni Kristo. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, kung wala sa Kanya ang espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Sapagkat ang mga na kay Kristo, pinanahanan ni Kristo. At ang espiritu ni Kristo ang siyang nasa atin at tinuturuan tayo kung sino si Kristo. Kaya malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol kay Kristo. So, puri na Panginoon sa mga oras pong ito. Okay? Tayo po ay tumayo at pasalamatan po natin ang Panginoon.
salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Amin po napakinggan na itinabigay sa amin kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. At yung mga tao rin na nanonood sa amin sa YouTube channel, O God, sa HB, sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Dalay ko, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain ang mga taong ito, O Diyos, na nakasubaybay sa video nito, Lord. Kaya sa hapon ito, Lord, kaya namin na maghari ka po sa lugar nila ito, O Diyos. Ang lugar na ito ay kinalagang mo upang mayroong kang dadalhin ng mga kaluluwa na makakasama namin sa pagpupuri at pagsamba at paglilingkod sa iyo habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Kaya salamat sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Announcement po. Announcement natin. Sa linggo, ang ating pong gawain doon sa Happy Land. Nagsisimula po tayo doon ng alas 10. No, pagdating ng alas 10, marami man na konti ay simula po ang ating pong gawain. Alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. At linggo rin dito, araw po ng linggo, 2 o'clock ng hapon. Nagsisimula tayo ng 2 o'clock hanggang 4 o'clock. No? At sana ay sa sunod po na linggo, nais po namin kayo muli makasama sa gawain ng ating Panginoon. At bukas, mayroon tayong Bible study sa office ni Chairman sa barangay. Nagsisimula ang ating Bible study sa lugar na yon ng 6 o'clock at natatapos tayo ng 7 o'clock. No? So yan yung ating mga activities na ginagawa sa Disciple of Jesus Christ Mission Church dito sa Roma at maging sa Happy Land. Kaya tayo mawit ng giftes at mamaya panalangin ni Brother Nerse ang huling panalangin. Giftes. Patagilan Diyos, maraming salamat Panginoon sa katatapos na gawain nito Panginoon. Nang iyong salita Panginoon ay namutawi sa amin at nagkaroon kami ng mga kaalaman upang malaman namin ang katotohanan sa iyong pagkatao Panginoon Jesucristo. Maraming salamat sa iyong mga banal na salita Panginoon na humingi po sa aming kaluluwa, sa aming isipan Panginoon at nalalaman namin ang pagtubos mo Panginoon sa amin. Maraming salamat Ama sapagkat sa iyong pag-ibig Panginoon ay sinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo Panginoon upang kaming lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Ama, maraming salamat sa gawain ito. Sana po sa gawain Panginoon ay makasama namin ang mga kapatid at ito'y dinadalangin ko sa mga magitan mo Jesus, aming Panginoon. Amen. Amen.